sabi mo, huwag ipala to. Dahil pinagbutuan nila ako, kanto kayo. At least tayo. Bamig ka. Yan, di pa ako kinakabahan. Di pa ako kinakabahan dahil first time ko, di pa ako kinakabahan. Yan po. Yan. Talaga ako nakabahan, promise. Yan. Yan nga. Dahil walang tumanggap ng aking mga pasahan, mga kapatid, saka mga magulang. Yan, ako pa rin talaga. Yan, kahit ang cover ko, bibilang sa nandang wala. Para sa ngayon ito, wala. Ako pa rin talaga. Ako talaga. Yan. Ito, seryoso po ako magsasalala. Yan. Dahil magpapasko ngayon, may tanong lang ako. Kung sino dito ang naniniwala na it is more blessed to give than to receive? Sino po? Wow. Wow. Yan. But let's be real. Pakatotoo lang tayo. Sino din naniniwala na blessed din naman yung mga natanggap? Ganyan mo. Ang dami din. Tama ba? Di ba ang sarap bigla na lang may bubulong sa'yo sa tabi na ito, panlomi mo mamaya. Diba? Wow. Or medyo upgrade natin, pang Jollibee mo mamaya. Diba? Or pang Starbucks. Masaya, diba? Pero yung sabi ni Jesus, it's more blessed yung mga nagbibigay. Ano, okay na? Yan, it's more blessed yung mga nagbibigay. Yeah, it's good to receive, but it's more blessed to give. Yan. If it's more blessed to give, ang tanong dyan, bakit nga ba mas blessed yung mga nagbibigay? Ang sagot lang dyan is, we reflect God's heart. Tama po ba? Kung we reflect God's heart, ang sabi dyan, yan. Sabi dyan sa John 3:16, for God so loved the world that He gave. He gave, di ba? Sabi, binigay niya kanyang anak. Yan. Di ba? We imitate God in His holiness and righteousness. So, if we imitate God, ano dapat gawin natin? We gave. Magbigay tayo. So, dahil Christmas party ngayon, may laro tayo. Ako na magpapasimula ng laro. Pag may laro, may... Wow, wait. May papremyo ako. Ah. Dahil ninanervyos ako, bibigyan ako din kayo ng pampanervyos. Yan. Ang laro natin parang dugtungan lang. Siyempre, swerte na sa unahan. Sila yung mga abot ko. Yan. Game, yung parang dugtungan lang. Ang unang tanong, sino ba ang mapipili ko dyan? May clue naman to, may clue. Ang unang tanong ay, God is blank. Nagsisimula sa, ano? God is love. Wow, ang galing naman. Tama. God is love. Yan. Ang sunod, and what God do? Yan, sunod dyan is, God, ang tawag dun? What God do? God blank. Sila. Itong best friend ko lagi ng kagrupo ko. Bibigyan kita ng clue. Dahil best friend ta, bibigyan kita ng clue. God blank. Starts with the letter G and sounds like... Uy! Ano? Sounds like leaves. Ayan, si Ma'am Lily. G and sounds like leaves. God give. Sino nanalo? Wow, Starbucks coffee para sa'yo. Ano? Nakita yata dito natin siya. Yeah.
May nanalo na, dalawa agad ng Starbucks coffee. Isa lang pa premyo. Yan. Si Bella, ate. And if God is love, and God gives, we can say, Ate, hindi ko pa nagkakabay ng love gives. Pag sinabi ko bang love, lagi niyo pong sasabihin, gives. Parang umano sa ating utak yung pagbibigay. Love? Gives. Yun. Ito mo pag hindi mo matanda. You can love without giving. Tama po ba? Nung bago pa kami ni Eleta, ayan. Medyo kikiligin sa Eleta ito. bago pa lang kami ni Eleta, syempre, wala naman tayong pera na. Jollibee lang kami nakain. Tapos, sarap ng balat ng manok, di ba? Di ba? Kung natatandaan ko ni Eleta, ngayon kasi hindi ko na binibigay. Akin na lang. Joke lang. Ang sarap ng, yung balat ng Chicken Joy. Kahit gusto ko na kainin yung balat ng Chicken Joy, dahil mahal ko sa Eleta, bibigay ko sa kanya. O, sa'yo na lang itong balat at tanggalin ko yung balat, di ba? Di ba? Kasi nga, love, yun. Love na love ko din magkape. Yan, love na love ko din magkape. Dahil mahal ko si kapatid, ang aking best friend. Imbis na inumin ko to, ibibigay ko. Sabihin mo sa best friend mo. Tama. Di ba? Kahit love na love mo magkape, ibibigay mo pa rin kasi love mo din si kapatid. Mas mahal mo si kapatid. Kaya ibibigay mo. Eto, ayun. Hindi naman ako magbibigay ng pa-premyo. May challenge ako ngayon na sino po dito, kahit isa lang, na parang meron kang gustong hawakan na hindi mo kaya ibigay. Pero ibibigay mo kay kapatid kayo hindi. Sino po? Ano rin, may 20 ka. Ibibigay ko kay kapatid dahil mahal kita. Ito yung pang soft drinks pa mamaya o pang merienda. Ibibigay ko sa ito dahil love kita. Sino po? Si Ma'am Lily. Kanino po ibibigay? Ikaw po magbibigay. Ikaw magbibigay kay kapatid. Ikaw po yung... Apo. Meron po ba? Yan. Si Ma'am Lily daw po. Sino bibigyan mo? Kahit ano. O ballpen. Ano. Yan, si Ma'am Lily. Kanino niya ibibigay? Alam niyo ba kung bakit ako pinili dito? Kasi mabilis daw ako mag-preach. Pero, tingnan natin. Yan. Si Ma'am Lily magbibigay. Kanino kaya? Sa akin kaya. Yan. Tingnan natin kung sinong lucky winner. Pwede din naman ako. Yan. Yan. Mga bata ito lahat ah. Si Makmak yun. Sabi na si Makmak na. Yan, sa dulo. Wow! Hinanap ko talaga si Lester, di ba? Dapat scripted lang to, kaso meron tumangkap. Scripted lang. Walang skip na si Makmak. Because you love, you want to give. And dahil mahal mo siya, gusto mo pa siyang bigyan ng marami. Or yung the best gift. Pero, iniisip natin, di natin kaya ibigay kasi we believe hindi sapat o wala na akong pera pag binigyan kita. Iniisip ba natin yan? Di ba parati natin iniisip yung salitang, mahirap lang ako. Di kaya magbigay, wala akong trabaho. Di ko kaya magbigay. Wala akong trabaho. Or, wala naman akong sinasahod. Estudyante pa lang ako. Paano ako makapagbigay? And my real goal to my message today is to build our faith and change our mindset about giving and generosity. Because many of us don't have money problem. We have a mindset problem. Let's pray po. Lord, I pray ngayong araw na kami matuto at sa inyong mga salita na magkaroon ng pusong mapagbigay at matutunan namin na it's more blessed to give than to receive. Bless us and increase our faith to give. In Jesus' name we pray. Amen. Yan.
Ang pinakamagitan ko po ang aking mensahe po ngayon ay love. Yes. Yan. Let's read po sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5. Basa po ba dyan? Lagi po akong English. Attention na po. Yan. Basahin po natin. And now, Brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given among the churches. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they, even beyond their ability, entirely on their own. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. And they exceed our expectations. They gave themselves first of all the Lord, and then by the will of God also to us. they gave themselves first of all the Lord, and then by the will of God also to us. Now, split na po tayo. Yan. Magkaroon lang po tayo ng konting breakdown ng history. Paborito ni Sister Jen. Nasaan ba si Sister Jen? Wala po, wala. Paborito pa naman ito ng Sister Jen. Jen. Magkaroon lang tayo ng konting breakdown ng history dito sa... Ang sumulat po ng Corinthians, kung hindi niyo pa po alam, ay si Apostle Paul. And si Paul ay isang Jews. Siya yung Hudyo. At nung siya ay na-save or naging born again sa ating term, ay ang calling ni Lord sa kanya ay magbahagi ng gospel. Hindi lang sa mga Hudyo, kundi sa ating mga Hentil. Yung mga Hentil po yung sa mga hindi nakakalam ng mga Hentil, sila yung Hudyo or like us po. So nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan noon. Kasi may mga Christian na hindi mga Hudyo. Nagkaroon ng hidwaan. Karamihan kasi sa mga Hudyo noon, ang mga Kristiyano kasi noon, karamihan ng mga Hudyo ay kala nila para sa kanila lang yung Christianity. Then, suddenly, si Paul recognized the gospel na ito ay para sa lahat. Na si Kristo ay naparito not only for the Jews, but for all of us. At nung dahil dadalhin na ni Apostle Paul yung gospel, nagkakagulo yung mga tao sa yung mga Jews. Kaya dyan pumasok yung 3 big bosses. Sila nakakakilala sa 3 big bosses. May premium ulit. Sino? Wala? May bosses pala sa Bible. Wala pala sila nabasang big bosses. Yan. Ako lang po nag-name nun. Sila yung sila James, na tinatawag na Santiago, Peter, na tinatawag na Pedro, and John, na tinatawag na Juan. Sila yung mga church leader noon. And then, they actually blessed Paul. Na dalhin ang gospel sa mga Hentil na may isang kondisyon. Sinong nakakalam ng kondisyon na yan? Confident kasi yan eh. Confident. Confidential. Yan. Nasabihin sa kanila na always be generous. Sa Tagalog ay maging mapagbigay palagi. Hindi lang mapagbigay, kundi palagi. Yan. So yun, pumunta nga ngayon si Paul sa Macedonia and inspired them to be generous. At napawaw na lang talaga si Paul. Alam niyo kung bakit? Kasi ang mga taga-Macedonia is irrational, generous. Nung pinatagalog ko yung irrational generosity, itong sinabi, di makatwirang pagbibigay. Kung ibig sabihin, di ba, parang di din magaling si Google mag-Tagalog. Ibig sabihin lang yan ay sobrang mapagbigay. Yung no matter what, anong sitwasyon nila, ay nagbibigay sila. Yan yung mga tao sa Macedonia. Sila yung mga tao hindi natingin sa kung anong estado ng buhay nila. Yung best pa rin ang binibigay nila, and they were a cheerful giver. Tanongin nga natin ating mga katabi. Cheerful giver ka ba? Cheerful giver ka ba? Yeah. Cheerful giver ka ba? Balikan natin itong talatang ito sa 2 Corinthians
8 verse 1 to 8. Yeah. And now, brothers and sisters, we want you to know about grace that God has given the Macedonian church. In the midst of very severe trial, their overflowing joy, and their extreme poverty welled up in rich generosity. Medyo hindi po na-highlight dyan yung grace, pero ang grace po dyan, because giving is about grace. Tatandaan po natin. Huwag natin kakalimutan na kaya po tayo nakapagbigay dahil sa biyaya ng Diyos. Wala pang mag-asawang grupo. Kung wala po kayong idea kung anong meron sa mga tao sa Macedonia, there's two things about them. And that is, Tatay. Isa mo na lang. they were very poor, yet rationally generous. Yan. Sa church ba natin? Katulad ba natin sila? Anong meron tayong katangian? Baka yung poor lang nakuha natin. Poor lang ba nakuha natin? Very poor. Or yung irrationally generous. Baka yung ano na, we were rich and irrationally generous. Rich na tayo, hindi na tayo poor. Wow, diba? Wow. Sinasabi ko dyan na very poor, hindi yung katulad natin na hirap makabayad ng internet or hindi na makapagmerenda. Hirap ng buhay. Hindi ganon. Hindi ganyan yung tinutukoy kong buhay nila. Sila yung mga taong na pwede nating masabi na kahit isang tuka. Yung financially deep talaga sila. Pero sa kabila ng sobrang kahirapan nila, ay nakapagbigay pa rin sila. Diba? And the second thing is, they were enduring trials yet overflowing with joy. Nasa mahirap talaga silang nakalagayan. Sobrang na nga nilang hirap, nakapagbigay, tapos sa kanilang pagtitiis, meron pa ding galak. Ganun po ba tayo? Sino ba naman ang di makapawaw niyan, di ba? Wow! Wow! Ano bibang wow? Yan ang pinapractice ko yan. Paano yung wow? Napapawaw ko na lang talaga, di ba? Nakakawaw yung katangian ng mga tao sa Macedonia. Yan. Ipiniisip natin na mahirap tayo o kulang sa pera para bukas wala na tayong makain o may pinagdadaanan ka pagsubok. Tingnan na lang natin itong mga Macedonian people. Hindi ko man may describe totally yung kalagayan nila kasi hindi naman tayo nakita, hindi natin sila nakita. Basta, mas mahirap sila sa atin. Amen po ba? Amen. Lahat ba tayo mayaman? Amen. Amen. Even though their life was hard, they were generous and they were joyful. Why? Because what is love do? Love gives. Ngayon, gusto nyo ba malaman bakit sila ganun ka-generous? Kahit mahirap lang sila. Gusto nyo ba malaman? And paano sila makapagbigay pa rin ng malaki nang sila may kakarampot lang? And the answer is, they have very different mindset. Many of us don't have a money problem. We have a mindset problem. And we have two different mindset na tatalakay ngayon. Ito yung bad mindset and born mindset. Lahat ng tayo nakakita na ng bad, yan. At ang kamalig ganyan, yung kamalig o yung bodegang imbaka. Unahin natin itong bad mindset. Bad mindset believes which is we don't have enough. Gusto ko magbigay ng malaki o madami pero ubus na. At meron siguro sa ating makaka-relate sa verse na to, sa Haggai 1 verse 6. You eat but do not have enough. You drink but you are not filled with drink. You clothe yourselves but no one is warm. And he who earns wages to put into a bag with holes. Bag with holes. Sino dyan pagkasahod, ubus na? Sino ba dyan? Nakapangiti na lang. Di ba? Wait. Kailangan ko natak mo. Water. Wait lang po. Water.
Thank you, assistant. And the second mindset is the barn mindset. Yeah, the barn mindset, which is we have more than enough. Let's read Deuteronomy 28 verse 8. What will God do? The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hands to. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. Sa Tagalog, pagpapalain niya ang inyong kamalig at lahat ng inyong gawain. Yan ang barn mindset. Ganyan ang mindset ng mga taga-Macedonia. Kapos sila sa buhay pero meron silang born mindset na naniniwalang we have enough to give. Yan. Hindi natin kailangan maghintay pang dumami pera natin bago tayo magbigay para makapagbigay ng malaki. Diba? Sa totoo lang, kaya natin magbigay ngayon mismo if you have a barn mindset. Karamihan sa atin, opposite, nangyayari. Bad mindset ang meron tayo. Iniisip mo, kukunti lang ang sinasahod mo o pera mo. Iniisip mo, ang dami mong pambayarin. Hindi mo kayang magbigay. Hindi ka makapagbigay kasi iniisip mo, maiintindihan ka naman ni Lord sa sitwasyon mo ngayon. Yeah, God is understanding God, pero ang totoong problema natin ay di kawalan ng pera. Diba? Hindi kawalan ng pera ang problema mo ngayon. Need lang natin baguhin ang ating mindset o ang pag-iisip natin. So, let's see if we have bad mindset nga ba. Yan. Ito ang nangyayari. God gives you something. Yan. Bibigyan ka ng Panginoon, sweldo man yan, bonus pay, sino ba nakatanggap ng bonus, or increase ng salary, or anything you receive. At ang unang ginagawa ng bad mindset ay we consume. Ginagastos natin. Sino ba ditong ganon? Ang inuunay paggastos. Yan, pinagsa-shopping, Lazada, or pinagja-Jollibee, pinang-SM, or check out natin yung mga pinag-add to cart natin dyan sa Shopee. Sino dyan? Ang sunod, after we consume, we lack. Ginastos natin lahat, pakiramdam natin, kulang pa din. Kulang pa din. Then, we fear. Natatakot mawalan kasi petsa de peligro na. Sino nakaka-relate sa petsa de peligro? Diyan, yung mga, di ba? Kapit lang. Malapit na sa hudan. Di ba? Pinagkakasya na yung natitira natin yung pera para makaabot sa sahudan, di ba? You want to give pero di mo na kaya. And the cycle continue. Paulit-ulit na. Yan ang bad mindset. Next is barn mindset. Kung para sa bad mindset na ginagastos, ano sa palagay niyo ang ginagawa ng barn mindset people? Premi ulit. Kasi nakakawala. Starbucks. Best friend. Malamang ka ba? Sino? Sa likod. Dahil nababasa niyo ba ito? Sige man. Anong ginagawa ng barn mindset? Ano ang ginagawa? Ako. Gipon? Ay. Nagtatay! Sino ang sumagat lang? Ibuboy. Bigyan mo kay Ibuboy. Yan. Hindi na sila. Ang unang ginagawa ng barn mindset people is Hindi yan sila to. he give birth. Because what is love do? Love. Yeah. And this is completely different to a bad mindset. Let's see sa Proverbs 3 verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of your crops. Then your barns will fill to overflowing and your vats will brim over with new wine. Sino ba dito nagbibigay ng first fruit or ito ay very similar to tithing? Amen. Yung tithes, di ba?
yung 10% of your income, and yung tithes. Pag nagbigay tayo ng tithes, yan ay, it is act of worship and honor to God. Pag nagbibigay po tayo ng tithes. Sa Malakay 3:10, yan po yung pinaka-favorite na verse sa tithing. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord. Diyan mo lang makikita sa lahat ng verse, diyan mo lang makikita yung binigyan ka ng permission ni God na itas siya. Diyan lang, sa pagtatides. And see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will not be room enough to store it. Sabi ng Diyos, test me. Bring your purse, which your tithes, and bring your best. Kasi, if we give God our purse and best and trust Him to bless the rest. Wow, rhyme. Diba? Wow, rhyme. Thanks a lot for. Yan. Sa mga bad mindset dyan, iniisip nila, pag nagbigay ako ng tithes, di ba, grabe, ang laki naman ng 10%. Yung sa mga bad mindset, ha. Hindi ko tinutukan kayo. Yung mga bad mindset. Di ba, laki ng 10%. At masama pa nito, maraming Christian ang di naniniwala sa tithes. Kasi naniniwala sila sa New Testament principle. Saan pa tayo nabase? Di ba? From the top of the Bible, ando na ang pagbibigay. Di ba yung kay Cain at kay Abel? Saan pa tayo magsisimula? Di ba sa una? Pati di inabolish ni Jesus ang tithes. Sabi ng mga iba, nakikita ko sa Facebook yung mga comments, na tinanggal daw ni Jesus yung tithes. Pero sabi dito sa Matthew, yan, nasa New Testament to, Matthew, hypocrites, pinutol ko na dyan, basta sa hypocrites na nakasula. Hypocrites, yun yung mga pare sinasabihan niya. For you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens, but you ignore the more important aspects of the law. Justice, mercy, and faith. Ang nakalagay dyan, sabi ni Jesus, you should tithe. Diba? Walang sinabi si Jesus na huwag ka na mag-tithe. Diba? Ang sabi niya, you should tithe. Yes, do not neglect the more important things. Yan. If Jesus said, you should tithe, malamang sa malamang, tayo mismo, magta-tithe. Tama po ba? Walang exempted sa tithing. Kaya so, mayaman ka or mahirap, yan, mahirap ka, kung di ka pa din nakakapag-tithe, pwede natin siya simulan ngayon mismo. Kasi nga, if we give God our first and best and trust Him to bless the rest. Diba? Anong benefits makukuha natin pag tayo nagtatides? At ang sabi, tithing can break the cycle of scarcity and create a new cycle of supply. Diba? Puputulin nito ang inyong kahirapan o pagkukulang ng budget. Mapapalitan na ang pagiging bad mindset nyo ang bagong cycle. Yan ang barn mindset. Yan, the barn mindset is different kasi ang una niyang ginagawa ngayon ay i-put God first. We give up our purse, which is tithe. Pag nagbigay tayo, anong gagawin ng Diyos? Sunod dyan is He multiplies. He multiplies. Paramihin niya ito. What you keep is all you have. But what you sow, God multiplies. Yung tinakatago mo ngayon, kung may tinakatago mo kayo ngayon, dyan lang yan sa'yo kung tatago mo. Pero pag tinanim mo yan, pararamihin pa yan ng Diyos. Amen po ba? Then, it built our faith to the Lord. Build faith to the Lord. See, it can break the cycle na yung kulang-kulang mindset. Kulang-kulang mindset sa masaganang mindset. Di ba? Dahil dati kulang-kulang mindset ka, kulang sahod, kulang si ganyan. Ngayon, dahil pinagta mo ng mindset mo, masaganang mindset na meron ka. Yan.
Ngayon, gusto mo nang maging generous, di ba? Dahil sa kaisipan, God multiplies. Hindi po yun ganon. If we give, because we love. Di ba? Because love gives. Kaya, bagawin natin yung kanta. Yung, alam niyo yung kantang magbigay tayo sa Panginoon. Medyo binago ko yun. Ito po binalit ko. Yan, pang-focus ako na parang ang sagwa pakinggan din. Pero, sa taon na lang naman. Yan. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. kahit hindi mali ng siksik at ibig ko pa rin sa Diyos ay makapal. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. O, diba? Sabi sa'yo, papayanan na lang ako. Yeah. Kahit hindi bumalik ang siksik, pag-ibig ko pa rin sa Diyos ay umaapaw. Diba? Pero, kung doon lang tayo nakatuon, ang isip natin, at ayan, wait. Alam kong, di ba? Nasa Bible naman yung ibabalik siksik at tumaapaw, di ba? Pero kung doon lang nakatuon yung isip natin at hindi sa love gives, parang investment ang nangyayari. Di ba? Investment ang nangyayari. Waiting tayo for ROI. Alam niyo ba yung ROI? Yung return of investment, yung pagbalik ng binigay natin. Kaya sinabi ni Jesus, be on guard against greed. Diba? Bakit kailangan natin bantayan ang ating sarili sa kasiman? Bakit nga ba? Because money is counterfeit God. Ano yung counterfeit? Yung peking God. Yung peking God, yung money. Yan. Money promises what only God can provide. Sabi ng pera sa'yo, kaya kita bigyan ng peace or security or happiness. Diba? Pero, siya fake. Diba? Fake lang yun. Kung kaya mong bigyan ng pera. Because, only God can give you true peace. Dami mong pera sa bangko, pero pwede kang mamatay anytime soon. Diba? Kasi hindi secure ang buhay mo. At sinabi ni Paul sa mga taga-Macedonian people, na kahit hirap sila sa buhay, generous pa rin sila. Sabi sa kasunod nating talata, for I testify that they gave as much as they were able. As much as they were able. And even beyond their ability. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. And they exceeded our expectation. They gave themselves first of all to the Lord, and they will of the God also to us. Yan. Hindi lang sa kanilang makakaya, kundi higit pa. At yung nila dyan, nagpamakaawa pa silang bigyan ng pagkakataon para makatulong sa mga kapatiran sa taga-Jerusalem. Pagmamakaawa pa para tumulong. Eh, ganyan ba tayong heart? Kaya nagmamakaawa. Sino dyan sa atin na sasabihin mo kay kapatid parang awa mo na. Payagan mo na akong tulungan. May ganun ba? Parang awa mo na. Payagan mo na akong tulungan kita. Or pabayaan mo na ako bigyan kita ng 500 or 1K, di ba? Or, pastor, parang awa mo na. Ako na ang maglilinis sa church. Ganun ba? O si pastor pa rin naglilinis sa church. Or nagluluto. O si pastor pa rin yung nagluluto. Pag Martes. Sino ba dyan magmamakawa ng pastor, ako na magluluto dyan sa Martes. Napapakita niyo ng natin para magluluto sa Martes. Pero wala tayo. Next up ulit. Bakit ganun na lang ang mga taong ito na makapagbigay? Ang sagot lang dyan is because love gives. They have a born mindset. Naunawaan nila ang totoong God's provision. Makikita natin ito sa 2 Corinthians 9:8. Yan.
Sa Tagalog yan, magagawa ng Diyos na pasaganayan kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. May magagamit kayo sa pagkakawang gawa, kaya kayo binibless ni Lord para ma-share. Dahil pinapasagana kayo ni Lord, di ba? Para makapang-bless pa ng ibang tao. Ayan. Mabilis nga pala ako, no? Ito, i-share ko lang sa inyo yung yan lang ako din. Iyak yan. I-share ko lang yung kung paano ako nagsimula magbigay. Iyak na ako. Ang focus ko talaga dito, payahin si Ma'am. Pero parang baliktad. Yan. Hindi ako naiyak eh. Umiyak lang ako nung... Ay, hindi ko lang pwede sabihin. Yan. Yan. Nagsimula akong magbigay ng tithes sa Lord nung high school pa lang ako. Meron din akong mindset na bad mindset. Hindi naman totally nagbigay ka agad ako, di ba? Bad mindset din ako noon. Kasi 50 pesos lang baka ko noon. Hindi malaki yun kung tutuusin. Kasi namamasahe ako at kumakain ng tanghalian. Wala akong baon na pantanghalian. Halos wala namang titira kasi magkano pa masahe nun. 30 na balikan. Tapos yung pagkain mo, 30. Ang ginagawa ko noon talaga, parang nakikihati ako ng ulam. Bibili kami ng ulam ng tropa ko, ate kami. Yan ang ginagawa namin. Yan, halos wala naman tira sa aking baon. Yan, kasi nga, bad mindset ako noon. Pero, alam niyo ba kung bakit ako nagsimula mag-tithes noon? Yan. Kasi, naniniwala akong protection yan sa family ko. Ganun ba kayo? Type 2 yung... Nagsimula ako nung... Simula ito nung tandaan niyo yung nagkasakit si Mama? Yung... Basta. Ano mas ka? Oo, ayun. Yan. Nung nagkasakit siya, di naman kasi kami marunong na yung sasabihin, Ma'am, pagaling ka, ganyan. Hindi kami ganong affectionate pa talaga. Hindi kami magaling sa word. Yung para sabihin ganyan. Ano ba to? Yun. Hindi namin kaya i-handle ganun sitwasyon. Yung parang, hindi nga. Dahil may sakit si Mama, parang siguro ni Mama, wala lang sa amin. Pero, nung nagpalagay ako noon, napagaling si Mama, doon pumasok yung mag-tights daw ako. Yan. Kaya doon nag-start yung pagta-tights ko nung si Mama may nagkasakit. Kasi nga, yun nga. Nakikita pa natin, no? Buhay pa si Mama, di ba? Buhay na buhay pa. Di ba? Alive and beautiful, di ba? Mama, hindi ka. Yun ang focus ko. Yan. Even now na wala akong trabaho, di ba? Nakapagbigay pa rin ako. Dami pa rin yung, kasi may foundation kami, di ba? Yan, yun yung alam yun. Nagsimula yan nung may trabaho pa ako, may foundation kami. Yan, nagbibigay kami sa mga pastor. Ano ba yun? Parang yan. Nagsimula yun nung may trabaho pa ako. Tumataas yung Yan. Kahit ngayon na wala pa rin ako trabaho, di ba? Nakapagbigay pa rin ako. Tuloy pa din yung foundation namin. Yung mga, yan, katulong ng ating ibang kapatiran dyan na patuloy pa rin sumusuporta. Yan. Sa mga nagpe-pledge dyan na kapatiran na tumutulong pa rin dun sa yung ewan ko pa kung foundation tinawag ko dito. Pero yun na nga, tumutulong siya sa pastor ng financial support, kahit konti lang. Pinapadala kami mga pastor. Yan, 4 years na po siya as of now. And counting pa po kami. And patuloy pa po silang nagbibigay. And why nakakapagpatuloy pa din ako nagbibigay despite sa status ko ngayon? Alam niyo ba kung bakit? Yan. Lumabas na agad. Kasi, love gives. Bilis ko ba? Meron po.
Yan, dyan lang tayo nagtatapos, kaya let's pray po. Lord, salamat po ngayon sa tapos na po ng sa